So ngayon guys, may bago tayong item na dumating. Galing na to sa sa ibang shop, tapos pinaayos nila doon, pinatingnan lang nila. Tapos yung sabi ng technician sa ibang shop, daw motherboard daw ang sira. So i-check natin to. So i-on natin para malaman kung ano ang sira. On. Aircon natin ito yun. So ayan na guys. Yan, nakita nyo naman umiilaw pero walang display. Ibig sabihin yan guys, hindi motherboard sira pag ganito. No display lang to siya. Tapos good ang backlight. Pero sabi na may doon sa ibang shop, sira daw yung motherboard. Yan. Ayan yung sira guys, yung brand ng TV na ayusin natin, Panasonic. So bubuksan natin guys. Buksan natin to. So guys, ito pala yung loob ng TV na binuksan natin. And guys, wala naman siyang issue kasi wala silang ginalaw kahit ano. Yan wala silang ginalaw. So isaksak natin guys. Yan naka-on. Yan. So ito lang yung guys, problema natin. Dito tayo magti-tester sa dito sa kanyang sa kanyang gate signal. Ito yung KBB1, KBB2. Isa yung part KBB2, yung partner ng KBB2. Tapos yung partner ng KBB1. Tapos pag di mo siya makuha dito sa ito naman yung kabilang gate signal. Dalawa kasi yung gate signal natin guys. Ito at saka ito. Ito at saka ito. So, i-check voltage natin guys kung ay meron pala silang guys, sinulda dito Iwan ko kung saan na to. Ba't kay siguro sinorkat nila. Tingnan lang natin guys kasi baka may nag-short dito na kapasitor kasi ginalaw pala nila to tapos wala lang silang kinating. Tapos yung decision nila, motherboard yung sira. Siyempre yung may-ari umatras, kinuha na lang yung item kasi motherboard daw. Alam niyo naman guys, mahal yung motherboard, di ba? Kaya ngayon guys, i-check natin ito siya. Papatay natin ulit tapos magti-tester tayo. Gamit tayo ng buzzer muna bago tayo mag-check voltage. Ngayon guys, magti-check tayo kapasitor kung gamit natin yung buzzer. Yan naka-buzzer lang. Yung gamit natin digital lang yung normal lang, local kasi. Mag-check tayo ng buzzer. Good siya. Tapos check voltage tayo. Check natin yung 1.8. Natin yung 1.8 ito. Yung check lang yung 1.8. Check natin yung 12 volts. Meron kang 12 volts. Yan guys, kitang-kita Yung kahit naka-on, hindi nakapasok yung niya dito. Bali, kasi po siya guys, bali fuse. Ayan kita nyo.
Yan o. Wala. Shutdown. Pero dito sa kabila, yung entrance niya meron 12 volts. So dito sa ano, sa taas, sa top, pag naka-on na siya, dapat meron na siya capacitor dito. Kasi ano to, plug-in mo. So ngayon guys, wala. Patay talaga siya. So, i-connect muna natin to bago natin siya i-troubleshoot para malaman natin kung saan sira. Siyempre, walang makapasok dito. Kahit yung bon, wala yan. 0-0 yan. 1.8. Lahat yan, shutdown yan. Walang ano, voltahe. Yan o. Kitang-kita nyo, wala. Yung 3.3, check natin yung 3.3. Ayan, wala. 0-0 talaga yan, shutdown. Kasi nga, dito yung problem. Hindi nakapasok yung ano. So, ano muna guys, papatayin muna natin tapos i-connect natin tong ano. So, ngayon guys, na-connect na natin. Ayan o. Ayan. May nilagay na tayo na wire. Kaya i-on natin ulit to. Ayan. Na-on na siya. Katapos nyan, mag-check voltage tayo. Yan, may 1.8 na guys, kita nyo. Yan, may 1.8 na. Tapos dito naman sa ano, bond. Yan, ang problema yung bond, shutdown. So, alam na natin guys, pag ganito, common lang naman to, dito tayo mag-troubleshoot sa gate signal. So 3.3, check natin yung 3.3 diyan. Yan, meron siyang 3.3. Tapos meron siyang ano 1.8. I-check din natin yung 15 natin guys. So yan. Wala, shutdown din. Kaya gawin natin guys, dito tayo sa bond. Yung bond natin 0. Ibig sabihin guys, di pa yan siya gumagana. Dahil tingnan natin, ganun pa rin siya. Yan. Wala pa ring display. Diba? Kita nyo? Wala pa rin yung display. So ngayon, ang gawin natin, dito tayo gagamit ng ano, cutting method. Bago natin to anuhin guys, dapat kukuskusin muna natin yung ano niya kasi pag mali yung nakat natin, eh kaya pa natin ibalik, di ba? Maibabalik pa natin sila sa normal. Mababalik pa siya sa normal guys pag ano, mali yung nakat. Bago tayo mag-cut guys, dapat siguraduhin natin na yun ang diferensya. Tapos yung pag-cut gas, hindi siya yung ano lang, bale makat lang siya ng ano. Idiin nyo lang yung cutter, idiin nyo lang sa ano. So, gamito na ko. Dito guys, idiin nyo lang siya basta di siya matanggal yung ano niya, yung wire. Idiin lang siya, hindi siya hindi siya tatanggal. Dapat bago siya kukuskusin muna. So tatanggalin ko ay ikakat ko muna guys bago ko yung video ulit para makita niyo. Guys, nakat na natin guys, no. Bago ako nag-cut guys, dapat kukuskusin muna tulad ng ganito na ginawa ko guys. Yan oh. Diba, kitang-kita nyo? Kinuskus muna yan ng bago siya ikakat kasi pag mali yung nakat nyo, madali lang siyang madali lang siyang idikit. Pero dalawa kasi yung gate signal niya guys. Tapos yung tester natin, di naman kasi ito Zotic kaya mahihirapan tayo. Pag Zotic guys, madali lang siya guys. Madali niyong malalaman kung saan ang sira kasi mag-ohms siya. Ohms yung reading ng tester natin, may makalagay na ohms. Dapat ang reading kasi ng mga gate signal kb ohms o kaya kilo ohms lang. Hindi siya mag-ohms,
May mega ohms siya pero hindi naman yung ohms talaga, yung ohms lang. So dito guys, di ko siya kinat dito kasi sa pag tester ko, hindi naman siya shorted. Ang pag hindi siya shorted dito sa kabila, dito ka magkakat. Ayan guys, kitang-kita nyo ba yung pagkat? Bali light lang ang pagkat ko niyan. Hindi, pag di kayo gumamit ng microscope, mahirapan kayo. Pero ako wala akong microscope guys kasi malinaw pa naman yung mata ko. Tsaka bata pa. So ayan guys, isaksak natin to, i-on natin to para makita nyo guys. I-on natin guys. Kasi sinabihan ng may-ari nito, sira daw motherboard. Kaya umatras yung may-ari. Mahal kaya ng motherboard. So ayan guys oh. Ayan, nabuhay na siya guys. Ayan. Ayan, pwede na mag-TV si kuya. May TV na si kuya. Ayan. Diba? Good na good guys. Ganyan lang guys, hindi motherboard yung sira. So pag nakita to ni kuya, syempre matutuwa yung may-ari. Makaka-discount siya guys basta mag-subscribe siya sa channel ko. Pero walang subscribe, walang discount. So ganun lang guys, 'di ba? Napaka-basic lang. So yan pala yung mga kasamaan ko guys. Oh, yan. Yun yung busing ko. Yan. Andito lang ako sa ano guys, kung sino yung gusto magpapaayos, andito lang ako sa Jinsan. So ngayon guys, natapos na namin inassemble yung TV na inayos namin. Kanina lang to hinatid eh. Tapos ang decision ng ibang technician daw, yung mainboard. Buti na lang, pinaayos nila doon tapos di naman ginalaw. Bale, tiningnan lang nila, tapos meron lang silang G-numper. Kaya tinanggal ko ulit yung G-numper nila. Kaya nga guys, pag nagpapaayos kayo, kung di naman kaya ng technician, ano na lang, ipa-close nyo na lang, tapos kunin nyo na lang. Kunin nyo na lang guys, buhay na yung TV. Wala nang problema. Meron din dito guys na dinala ng Megavision, tapos pinaayos nila Megavision nila doon sa ibang shop. Alam nyo ba guys kung ano ang ginawa sa Megavision? Ito guys. Yan. Sabi ng may-ari, problema daw, biglang namamatay yung paano di mamamatay? Kinuha yung mga kapasitor. Ayan wala ng kapasitor. Ubos lahat yung kapasitor, kinuha nila. Yan. Kaya nga guys, tapos okay lang sana pag binalik yung kapasitor, kaso hindi nila binalik yung kapasitor eh. Kaya ngayon maghanap ako ng kapasitor kung saan ako makahanap. So ito na pala guys yung TV na naayos natin. Ayan pulido guys. Matik, hindi yung motherboard yung sira. Nakikita nyo naman kung ano ang ginawa ko by step. So sa mga technician dyan na bago kayo tingin muna kayo ng tutorial sa YouTube. Meron tayong tutorial. Kaya magbibigay ako ng tutorial. Kaya paki-subscribe at saka paki-hit ng notification bell para lagi kayong maka-update sa mga bago kong post at dagdag kaalaman nyo na din. So ganun lang guys, salamat.